Akala mo kailangan na maraming pera para makapag-invest sa stocks? Hindi. Sa totoo lang, mas marami pang nalulugi kahit meron kang 100,000 pesos na capital. At kung beginner ka, importante na naiintindihan mo ito kasi hindi capital ang pinaka-problema. This video pala is part of my stock investing basic from scratch na series kung saan step-by-step kitang tuturuan paano magsimula. Sa last video, pinag-usapan natin na ano yung kailangan bago ka bumili ng una mong stock. Ngayon, sasagutin naman natin ang pinaka-common na question na magkano ba talaga ang kailangan ng kapital? Technically, you can start investing in the Philippine stock market na mga around 1,000 pesos to 10,000 pesos. Yes, ganon kaliit. Pero, bago tayo mag-focus sa exact number, kailangan muna nating maintindihan kung paano gumagana yung minimal initial investment sa stocks. May dalawang bagay na nagde-determine kung magkano yung minimum investment mo. Una yung stockbroker, pangalawa yung board lot. Kapag nag-open ka ng account sa stockbroker, may maririnig ka na minimum initial deposit required. So, ang tanong, bakit meron nito? Simple lang, kasi yung broker, hindi lang siya app, no? Siya yung platform na nag-execute ng orders mo, yung buy and sell orders mo sa stock market. And para ma-activate yung account mo at magamit mo siya fully, kailangan meron siyang laman na pera. Ang nagiging tanong, maintaining balance ba ito? Well, depende sa broker, pero karamihan, wala. Wala talagang maintaining balance. Yung iba meron. For example, itong BPI trade, nakikita dito na may maintenance amount siya. So, if the account falls below the required na 500 pesos na minimum, there will be a charge of 200 peso service fee. For all other stockbrokers, walang ganito. So far lang doon sa mga familiar ako, yung BPI trade yung merong ganito. And then once na-fund mo na yung account mo, nalagyan mo na siya ng minimum na fund, and active na yung account mo, yun na yung gagamitin mo na pera pambili ng stocks. Another question, kunyari naglagay ka ng minimum and the minimum is 1,000. Pwede ko ba yung i-withdraw? Ang sagot, yes. Pero mo pa rin naman kasi yan. Hindi mo siya bayad dun sa broker, hindi din siya fee, hindi din siya mawawala unless bumili ka na ng stock. So, kunyari, naglagay ka ng 1,000 na, tapos binili mo na ng stock, and then yung value ng stock bumaba, siguro from 1,000 naging 800 na lang yung value ng pera mo. Pero kung kunyari nilagay mo siya doon, nag-fund ka, hindi ka pa bumili ng stock, tapos nagbago yung isip mo, you can withdraw the 1,000 pesos na. Hindi ka kasi nagbabayad sa kanila para makapagsimula sa stock market, naglalagay ka ng pera doon para makapagsimula ka na makabili ng stocks. So, personal story, nag-start ako opening an account with a stockbroker with the minimum initial deposit during that time na 5,000 pesos. And I understand kasi if you're hesitate to start, medyo malaki din yung amount na yun, especially if bago ka pala nagwo-work, no? So, ito talaga ay isang malaking commitment when you do start investing. That's why you're watching this video, no? Para to be educated on how to start investing in the stock market. Yung pangalawa naman na bagay na nagde-determine na magkano yung initial na capital or magkano yung puhunan when you invest in the stock market ay yung tinatawag na board lot. Ano ba yung board lot? So, simple lang, pag-usapan natin. Ito yung minimum number of shares na pwede mong bilhin per order. So, for example, dito gusto mong bumili ng PNB at ito yung presyo niya ngayon, 57 pesos and 55. Kunyari gusto mo siyang bilhin ng 58 pesos para madali na sa math natin, no? So, kailangan mo ng at least 581 pesos. So, kung ang minimum initial deposit ng stockbroker ay 1,000, pasok yung 581 pesos mo. Pero, for example, gusto mong bumili ng SM at ito yung current price niya, 628 at tas ang minimum board lot niya ay 10. Ito yun, no, lot size. Ang kailangan mo, along with the fees, ay 6,300. So, kung ang minimum initial deposit ng stockbroker ay 1,000, kulang na agad yung minimum initial mo. Kailangan mo nang magdagdag. Now, may maririnig ka na odd lot. So, ano naman yun? Ito yung shares na hindi pasok dun sa minimum na board lot. So, for this example, balik tayo dun sa SM, no? So, makikita mo dito sa quantity size, naka 10. Pwede mo siyang palitan ng 1. At magiging from 6,000 pesos, magiging 600. So, pasok na siya dun sa 1,000 mo, right? And makikita mo dito sa gilid, from main lot, naging odd lot siya. Pero mapapansin mo din, pag dito sa market depth, no, ito yung mga orders kasi konti lang yung nagbabay and nagsisell compare dun sa main lot. Pwede ka pa rin bumili ng odd lot, no? Pero syempre, mas mahirap nga siyang i-trade, mas mabagal siya minsan, at saka hindi siya active as regular order. So, isipin mo, and an analogy na parang yung wholesale, yun yung board lot. Tapos
Tapos yung tigitingi, yun yung odd lot. Pwede ka namang bumili ng mas maliit dun sa minimum, pero mas maganda pa rin na susundin mo yung minimum ng board lot para mas mabilis kang makapag-buy at makapag-sell. Kasi pwede nga nabili mo siya, kunyari ito at 630 pesos na isa. By the time na gusto mo na siyang ibenta, baka mahirapan kang ibenta. Paano kung kailangan mo yung pera? Parang ganun. Yun yung difference if you buy ng odd lot sa pag-buy ng regular dun sa main lot. Now, to answer what people really want to hear, no? Pagkano ba yung realistic na beginner capital? So, personally, for beginners, a more comfortable starting capital is around 10,000 to 30,000 pesos. Bakit? So, wala namang official rule na dapat 10K or dapat 30K. Or hindi din siya galing sa textbook or statistics. So, saan galing yung amount? It's based dito sa practical constraint ng Philippine market, no? Plus the beginner behavior. So, let's break it down. Punta tayo dun sa board lot na reality. So, most of the decent stocks dito sa Pilipinas, no, nag-range between 1,000 pesos to 6,000 pesos minimum per buy. So, if may 5,000 pesos ka, isa or dalawa lang yung mabibili mo. Wala kang masyadong flexibility, pero if meron kang 10,000 to 30,000, may space kang bumili, may space kang mamili. Also, for a beginner behavior, if a beginner is more unsure, more hesitant, or more prone to overthinking, if sobrang liit, like 500, 1,000, 3,000, parang test lang, usually hindi seryoso, it turns out na hindi natututo or hindi pinagtutuunan ng pansin more. But if lagyan mo yan ng 10,000 to 30,000 pesos, may bigat na yung desisyon. Mas nag-iingat ka, mas natututo, mas nag-aaral. So for just a practical learning zone, no, yung masyadong maliit, for a beginner behavior, baka maaaring walang impact. Hindi ko naman sinasabing lahat, no, pero maaaring walang impact, walang masyadong learning. Pag sobrang laki naman, agad, mas mataas naman yung pressure, mas takot. So parang more on the sweet side or soft side ng in general market behavior for beginners, no, yung around 10,000 to 30,000 pesos. Then I know for some, masyadong malaki yung 30,000, masyado nang malaki din sa kanila yung 1,000 na starting. So I'm just stating a fact of the general people messaging the page, no, the amount that they usually start with, more comfortable for them. And I'm also talking about people na meron na nung base financial backbone. I talk about that in the previous video of this series, no, kung wala ka pa nun. Yun yung financial backbone. Usually meron na sila for them to come up with this amount or this range. So if you're starting zero from stock investing, I made a free stock investor guide explaining the basic and the step-by-step. And yes, you can download it. It's in the description below. Lagay ko yung link dyan. And you can download it for free. Now, may nakita akong comment na ganito. After pag-start ng 10,000, pwede na bang mag-invest ng 1,000 monthly? Or kailangan bang 10,000 every time? Kanina sinabi ko na may mga bagay na mas importante kasi sa capital. And that is having a system. Maraming beginner kasi iniisip na kapag malaki yung capital, mas malaki yung chance na kumita. Which is true. Totoo din naman yon. Pero kahit may 100,000 ka, kung wala kang system, kung wala kang strategy, kung hindi mo naiintindihan ng stock market, pwede ka pa rin malugi. So if you're starting today, here's a simple approach. You start small, you learn the market, you study the companies. And as your skill improves, your capital can grow later. Ngayong alam mo na kung magkano talaga, more or less, kung magkano magsimula mag-invest sa stock market, baka ino-overthink mo naman ngayon, saang stockbroker ka magsisimula mag-open ng account. And maraming pagpipilian, meron akong videos na about G-Stocks, COL Financial, 2Trade Asia, Dragonfly. Ilagay ko na lang yung mga link nila below. But also, as part of the stock investing series, from scratch, gagawin ko din ng video about selecting a stockbroker that is right for you. So, subscribe sa video na to if you want to be notified kung kailan lalabas yung next na video na yon. Thank you so much for watching and I will see you on the next one. God bless po!